chart, music chart sa buong mundo, right? So how would you guys feel if your songs were put side by side in the same charts with these guys, and international people like Alicia Keys or Sia or whoever have you? Buong siguro mag-flip out talaga ako. Siguro pag-gising ko, siguro pag tumulan ako sa kama, papaga ako sa ceiling, sobrang saya. Sia, grabe talaga. Ang galing-galing niya, everything na ginagawa niya right now, sobrang naaayon sa panahon. Kaya sobrang nakaka-encourage siya kasi with her age, actually, she's not that young pero yung sound niya, nag-evolve through time. So parang, I want to be like that someday. Tsaka ang ganda ng perseverance niya kasi dito parang behind the scene lang siya dati. Tapos parang she tried penetrating the industry pero hindi nag-work. Tapos kahit ngayon, ang dami niya songs na sinulat for like superstars. Tapos nireject lahat. Tapos ngayon ginawa niyang album. Tapos nag-hit niya mga songs. So, grabe. So, if ever, magkaroon ako ng kanta na kahit madikit lang, kahit nasa top 1 siya, tapos nasa 100 ako, basta nasa isang listahan kami. Okay. Sobrang hindi ko kaya i-describe yun. So, mararamdaman ko siguro. Kaya, Angeline? Siyempre, international. Kumbaga, ilan lang sa mga Pinoy ang naranasan yun Kumbaga, kung mangyari po sa akin yan, siguro nagpalpitate na ako. Kasi pag overwhelm ako, lagi ako nagpapalpitate. So, very siguro, bukod sa mga blessings na nangyayari sa akin ngayon, sobra yun, sobra-sobra yun, kung sakaling mangyari po. Ako kahit top 50 lang, okay na ako doon. Kasi Hindi top 100, top 150. excuse me guys, I'm better than you. Pag nandun ka kasi, bihira na yung top 100, doon ka na kagad sa top 50. Kasi masyadong mahaba yung list. Basta kayo lang, oo. Siyempre, overwhelming feeling. Iba yung pag-international na ni-recognize ka international. Diba? Ibang level. Alright. Thank you so much, Shin. Thank you. Konting trivia lang about our ladies. Galing actually kay Straight from Correct. Si Angeline daw, siya yung Jologs, pero sobrang nakakatawa. Parang gano'n. Tapos siya yung may command daw sa kanila. Parang si Daisy yun. Wala! Siya yung bully. Ay, ibang klaseng pag-command ka. Lahat kami, may pakasal siya sa amin lahat. Tapos wala kami magaling sa Uy, aminin mo, sabi mo ako, I make your day. Sabi mo, Ako yung favorite. What do you make your day? Bilang ko ba? Si Kyla Lolo yung lutang. Parang ay, ganun pala yun. Oo, di ba napansin niyo po kanina, sumasagot na kami, tapos bigla siyang nagtawa. Bigla siyang nagtawa. Marami naman. Ano nga yung question? Hindi kasi mahilig ako mag-observe. Tinitingnan ko yung lahat sa paligid. So minsan hindi ko na naririnig yung tanong. Hindi ko sobrang highly creative din kasi siya. Ganun din ako minsan. Hindi pa rin yung brain nun, sobrang Yung utak ko nasa ibang lugar na minsan. Si Daisy naman daw, sobrang galing mag-joke kasi nakakatawa talaga, sobrang joker daw. Hindi nga po eh, kahit seryoso. Hindi, magaling siya mag-asar. Hindi Asar talaga. Kahit seryoso ako natatawa sila. Ayan, so next question. Yung mga pattern na ganito, nakaka-excited makita sa concert. Yung mga sa isa. Naku, kung isusobra ko si Kizzy, natatakot na ako. Hello, I need to start. Okay, ewan ko sagot sa previous question, pero I'd like to know it. What's the main idea behind the title? It's kind of mind-blowing to me, pero parang the thing is, you're a foreign group coming over here, or gagawin yung series yung concert, parang meron bigyan live in Busan. Anyway, anong idea? Like I trained to Busan po. Meron po, magkakaroon po ng tour. I think that's the talaga yung reason. So, itutour po namin kasi around. So, Divas live in Manila, tapos Divas live in USA, or in Canada. So, parang po yung gano'n. Divas live in Pampanga. Opo. Various cities. Okay. Pangalawa na lang, you guys definitely will say na you're not competing on stage or you will not upstage each other, but the fans will compete. Like last night, Ginebra fans, pinumula yung Araneta hanggang sa labas. What's your take on that? Meron pa kayong yung campo nyo ba, may mga plan ba behind
papupunta talagang pala. Kasi nakakatulong yun, sigawan, kapag may bumilit na, or ano. What's your take on that? Yung fun competition. That's the thing with ganitong klaseng concert na collaboration. Pero kayo, bawat sa inyo may fans eh, may fan base. I'd like to know your idea about that. Paulit nga po yan. You take sa the fact that the fans might or probably kasi sila mag-compete eh. Parang sila, para kasi tayo ng boses. Parang in a way, ayun yung competition dun eh. Kasi yung mas malakas ng sigaw at parang in essence kami nanalo. Although sa inyo, walang competition din. Pero yung fans yung mabibili na siya. Parang may ganun silang idea. Ako personally, sa akin, entertaining din yung part na yun eh. It's part of the entertainment, yung mga fans din. Pero like, sa akin personally, I talk to them na sinasabi ko kung pwede supportahan lahat kami. And syempre, ang pinakaayaw ako, yung gusto kong iwasan, yung merong magkakaroon ng conflict or yung may mabubu or something. Parang yun talaga yung pinakaayaw ko. I always ask them very nicely if they can support all of us. Kasi magkakapatid kami and they can cheer for all of us. Parang mas masaya yun na nag-cheer sila for everybody. Kasi we come here, we come to the concert as one, as a team. So, kung may iting sa amin, hindi buo yung, hindi kompleto yung concert. So, parang kulang ng regalo. So, sana, ganun din yung mga supporters namin. Yun. Yun din po yung sagot namin. Ako po. At kasi tulala kami lahat. Parang, yun ang sagot ko. Yun ang sagot ko. Actually, medyo, kasi na-witness ko rin yan dati, yung nag-aaway talaga yung mga. Sa ako doon experience ko yan before. Kaya, sana okay lang yung magpalakasan sila ng cheer. Huwag lang siguro magbubu. As long as hindi sila nagkakasakitan. Mas more on, even po yung mga taga-support ako, they supported me and they really love me because of the songs that I wrote. But of course, sa concert ko na to, vocally kailangan sobrang naging excellent din ako. So, mas-stretch po talaga. Iba siya sa concert na ginawa ko with Kuya Bamboo and with Kuya Rico and Kuya Rock. Kasi yung mga kasama ko dito, master nila eh. Soul. Hindi mo kasama ang gitara mo. Wala. Tsaka kasi nga po, final na yung lineup. Medyo sobrang tahin-tahin na yung lineup namin. Pero hindi pa final lahat ng visual part ng concert. Tapos siguro pagdating sa sinasabi na buwis buhay na kailangan may harness, may nakatiwai na. Siguro, mas gusto kasi namin na mag-concentrate yung mga tao sa pagiging singers namin, sa pagiging songwriter na, sa mga genres namin. More than matanggal yung focus doon sa music sa pag-harness, sa pag-harness. But we're not saying na hindi posible, pero mas gusto lang namin na mas doon ang focus yung mga tao. So, ayun. Pero promise, we promise na sa araw na yun, meron kami mga gagawin, meron kami mga kanta na gagawin na hindi pa namin nagagawa at mga duets, trio, quartet na hindi pa namin nagagawa before. Yes, Tita Pilar, actually marami po kami ditong songs na siguro first time namin makakanta. At ang maganda rito, yung hindi lang po yung mga solo spots namin yung maabangan eh. Kung paano kami magtutulungan sa isang song na lahat kami ay mahilig at sarili na yes po. Sino sasayaw? Sino yung more sa dancer? Si Ate Cares po. Si Ate Cares, may white shirt na gold po siya. Nag-intermission po kasi. So, kasayo po siya. Special guest ka rin pala. Yung sa visual lang po na part, kung kunwari kung halimbawa may mga kanta kami na medyo mabilis, siguro mas more blockings kung meron mga sayaw-sayaw ng konti. If ever meron talaga gustong sumayaw sa prod, pag-usapan namin po para may bago na makita, may bago na makita yung mga tao sa amin. Pero sa totoo lang, sa aming araw ko, hindi po, wala po masyado nakakaalam si Casey magaling siyang sumayaw. Nagkaan siya, seryoso siya ako. Tapos nag-isolate siya, yung mga gano'n. Casey, Sample ba? Sample ba? Kasi nila sa dalit ko.
amin, meron kami gagawin na kakaiba. Ako personally talagang medyo pinakabahan ako kasi syempre medyo matagal na pong hindi nag-ganeta, di ba? So, kaya pa ako nag-ganeta, 2005 pa yun, tagal-tagal na. So, para ito po ulit yung major concert na magaganap after so many years. And isang mga numbers namin, ako kinakabahan ako dahil syempre ito, isa sa amin, gusto namin pakita yung skills namin as yung sa pagganta. So, yun talaga yung gusto namin pakita, yung mga hindi pa nila nakikita at hindi nila alam na ginagawa namin. So, medyo exciting yun, yung part na yun. Ipakita namin yung side namin na yun. Yes. Para kay Ian, meron ako ulit question. So yun, meron ka lang sa leading musical, yung sing your song, parang ka-level mo na si ABBA, si Albert, di ba? Diba? So ano feeling mo yun na nangyari yun, na naging successful siya? How are you now? Meron ka lang level? Oo, kasi masaya. Lalo na dun sa response ng mga tao na gusto nila magkaroon ng rerun. Dahil, napanood ko yung first week, tapos yung pinaka-last week. Grabe, ibang, parang mas naging dikit na dikit pa siya. And I know na, yun nga, even online, may message yung mga tao na, ano ba, wala na ba, hindi kami nakanood, at parang nakakatig sila ng magandang feedbacks about the musical. Sobrang malaking honor yun para sa akin. Even wala po ako sa stage, at ginagawa siya ng mga batikanaling mga theater actors. Just watching it, kinikilabutan po ako every time kinakita yung mga songs ko na hindi naging single. Pero nagkaroon pa rin ng purpose na ilagay po sa musical na ito. So, ayun. Lahat, 4 times ako manood, bawat panood ko lagi ako umiiyak. Oo, grabe ako. May liran nga ba? Wala pa. Wala format. Dapat. Abangan. Susunod ako balata sa musical event. Any more questions? Last questions? Any more? Ate Reggie, Special question. Nag-uusap si Kuya Eric, so... Question? Okay. Alright, ladies, would you like to invite everyone? Divas, please invite everyone to your concert. Yes po, ulit maraming salamat po sa aming mga kaibigan from the press dahil kayo ay nandito. We hope that you will spread this beautiful project that we have with Star Events now, Star Events and Cornerstone Concerts. Divas natin Manila, November 11, 2016 po. Kasama ko po si Angeline, si Kyla, and si Casey. Yes, this is directed by, ang aming musical director ay si Miss Ria Villain Osorio and directed by Paul Gasolino. Po, makakasama din po namin ang mga special guests, si Miss Kate Rosas, the Queen of Soul, Jaya, at kasama din po namin ang Alicia Songbird, Virgin Velasquez. Sobrang dream come true po ito para sa akin lahat. Ako personally, first time ko siyang makakasama in one stage. Kahit nakatayo lang doon. Okay lang sa akin. Pero we are all very excited. So ano po, please spread this news, tell people about this. We promise na gagawin namin yung best namin. Mag-enjoy po kayo. November 11 at Metro Coliseum, 8 p.m. For tickets, call 911 or visit www.divas.com.